So mga kababayan, merong post ang isang kumare natin na parang familiar sa chinucho sa akin or similar sa nai-share sa akin. And, oh, dali ha. Okay, medyo alarming 'to. May masamang balak ang mga Team Alpotera, aka double agents, aka Judas, aka mga peking Duterte supporters. Again, hindi lahat ng bumabatikos kay Miss Maharlika and even sa akin mga kababayan, I consider double agents already. Pero kung tatanungin niyo si Miss Maharlika, nakasama nga ngayon ni VP Sara sa Australia. Kaya gigil na naman yung mga Team Alpotera na nangaakusang access lang ang gusto ni Miss Marlica at hindi na pagbigyan ni Alpot kaya inaaway si Alpot. Hindi kailangan ni Miss Marlica ng middleman. Ano ba? Directly na pwede yung kasama si VP Sara. Oh, for sure may contact number naman si Miss Marlica ni Kitty at saka ni Ma'am Hanilet Avancenia. Hindi niya kailangan ng middleman na Alpot. Kaya manigas kayo sa inggit mga double agents. Oh, maraming nanonood na mga ano ngayon, mga trolls. Shout out, magkano ang sweldo niyo ngayong araw? Sana ano 1,000 pesos, sana mas malaki Baka mamaya 500 lang eh. Kasi ang alam ko ang bigayan sa mga trolls, 500 per day. So, sumasahod kayo ng 20K a month? That right? 20K a month? Sana mas malaki dyan. Right? Baka wala pa. Baka 15K lang yon, 15K a month. Ba yan? Shoutout sa mga ano nga sa mga trolls diyan. Tsaka sa mga miyembro ng kulto ni Demonya de Viv. Demonya de Viv. Monya de Viv na lang, Monya de Viv. Oh. Kaya ako pinanggigigilan niya, sini-single out ko siya eh. Eh siya lang yung kilala kong ano eh, double agent. Meron pang isang double agent, yung dalawa lang talaga yung kilala ko. Bali apat kasama yung dalawang kakasuhan. Dalawang lalaki. Kaya mag-follow kayo sa Princess Maui 2, do'n maraming chikahan. And also, abang-abang din kayo sa ating tawag diyan, ano ngayon, yung, yung live lang natin na kuwentuhan lang 'no, yung cheka-cheka lang with Princess Maui na walang topic, yun. Abang-abangan niyo na lang 'yan. So again mga kababayan, may na-receive akong info and medyo tumugma. Siguro iisa ang aming puting ahas nito or puting hito or whatever 'no, pareho, eh. Eto, ah, posted by ay naku, sige, by Kumaring Yu Chang. Canteen Universal, sabi niya, basahin ko, ang mga pulaw, pulaw, so pula at dilaw, mga dilawan na nagkukunwaring loyalista, tama? Ay gumagawa ng paraan para pagsabungin si Urig at si common law wife. So kung i-analyze natin mga kababayan, common law wife is si Ma'am Hanilet. Si Urig ay si Ma'am Elizabeth Zimmerman Duterte. So tinatrabaho nila na mag-clash yung dalawa. And I hope hindi sila mag-succeed. Okay? Para mawala sa eksena si Reyna ng Tanim. Ha? Sino si Reyna ng Tanim? Ito ba si Alputera? Tama ba ang aking inagaw mo ang lahat sa akin gang? Yung inagaw mo ang lahat sa akin gang, ito ba yung Team Alputera? Sila ba yung mga double agents? So gagawa raw ng paraan ang mga nagkukunwaring pula, well, combined na orange na sila, no? Gagawa raw ng paraan ang mga dilaw na nagkukunwaring pula, mga dilawan yan, or mga pink, no? Para pagsabungin si Ma'am Elizabeth Zimmerman at saka si Ma'am Hanilet para mawala sa eksena si Alpot. Kasi nasunog si Alpot eh, na-booking, di ba? Na-reveal na si Alpot ang mukhang mata and double agent and traidor sa mga Duterte. Kasi unang markado agad kay Miss Marlica. Paano, at saka may mga videos, paano
na nakapag-abot pa yan ng Rosario nung si PRRD ay aakyat na sa eroplano. Tapos nasa likod pa siya ni Jean Fajardo at saka ni Torre. Ang higpit ng protocol doon, si VP Sara nga hindi makalapit, pero yung babae niya nakalapit. Malakas si babae. So sabi nga ni Miss Marlica, back up yan ng isang billionaire. So nasunog ang identity, na-reveal ang pagiging double agent ni Alpot, kailangan may panibagong eksena para mawala si Alpot sa usapan, para mawala sa limelight. At yan ay pagsabungin yung Urig or si Ma'am Elizabeth Zimmerman at saka si Ma'am Hanilet. So, basa tayo. Ang dami kasing madadrag pag nadiinan ng maigi si Girl Lalo. Maraming makakaladkad kapag hindi matantanan si Alpot. Si Alpot yung di umano'y girlfriend ni Pangulong Duterte na ipinagkakalat yung picture ng balita ko ay malaki naman talaga, mga kababayan, naghuhumindig. Malaki raw talaga ang kargada ng tatay natin. Ba't ang sabi nung kabilang parlor, okra lang daw? Tama ba? Jealous? Ang totoong okra at baka nga mamaya ay hindi pa Jolina, ay yung adik na hindi na tinitigasan dahil nga kakapulburon. Yan ang totoong jutay at saka baka hindi pa Jolina. Okay? Hindi pa siya Jolina magdangal. Kaya lala ko pinanggigigilan, malakas din ako mang-asar. Ano? Pikon na pikon, lalo na si Monya Dibib. Okay. Destroy Hanilet talaga ang target nila. Target ng Team Alpotera. 'Di ba? Si Ma'am Hanilet at si Kitty kinukuyog na nila. Sira ulo eh. Tapos tatawagin nila na hindi naman yan original. Kasi nga ang original family, si Ma'am Elizabeth Zimmerman at yung tatlong Duterte. Pulong, VP Sara, Baste, yan daw ang original. Si Kitty daw ay sampid lang. Tama kung gaano kademonyo yung Team Alpotera. Ganyan ba ang Duterte supporter, mga kababayan? Ganyan ang pananalita? Think again. Okay? Destroy Hanilet ang target nila. Kasi nga si Ma'am Hanilet ay tinawag na puro ek-ek yung kanilang idol. Puro lang naman yan ek-ek yung kanyang mga Senate investigation. Ek-ek lang yan. Ek-ek lang yan. Hindi sila makadikit kay Ma'am Hanilet. Kasi ayaw nga ni Ma'am Hanilet ng ganyan. Dahil nung naging asawa niya si PRRD at naging presidente ang asawa niya, ang daing dumidikit sa kanya. Gustong sumipsip, kinakaibigan siya, nireregaluhan, para kung gustong ma-appoint sa pwesto, padadaanin through her. Kakaibiganin muna sa, kung hindi ka naman syunga-syunga, alam mo na, 'di ba, na kinakaibigan ka lang kasi merong hihilingin sa after. So siguro todo dikit-dikit kay Ma'am Hanile, todo invite, todo regalo, and then after na makuha yung kanyang loob, magpapa-appoint sa pwesto. So ayaw ni Ma'am Hanile, amoy agad niya ang masangsang na pagkatao ng mga mangga nung si PRRD ang nakaupo. So walang makadikit noon kay Ma'am Hanilet, kaya ang dinidikitan siguro si Alpot. Kasi si Alpot, 'di ba, kasama sa administrasyon ni PRRD. Even yung mga kapwa niya Alpot na mga double agents, kapag gusto sigurong pumunta sa Davao or somewhere, o gusto magpa-picture kay PRRD, si Alpot ang nilalapitan. Para makalapit kay PRRD. Yun. Sandali lang, may mga massages. Dami na kasing usap-usapan na si Hanilet ang winning piece sa trial ni tatay. Ayan, isa pa yan, mga kababayan. I think yan yung primary reason, bukod sa hindi sila makadikit kay Ma'am Hanilet, tapos tinatawag pang puro ek-ek lang yung kanilang sinasambang prutas, ay si Ma'am Hanilet ang pwedeng tumestigo pag nag-trial. Saksi siya sa panghaharas eh. Sila ng anak niyang si Kitty. Okay? Dali ha. Monya Dibib ang tawag ko sa kanya. Hoy, shout out.
Kayo talaga. Shoutout sa ano, EDSA Friday group na nanonood. Oh, winning piece sa trial ni tatay si Ma'am Hanilet kasi witness siya eh, plus kabiyak. So ang testimony ni Ma'am Hanilet pagka nagkaroon ng hearing sa ICC and even sa Pilipinas mga kababayan kung sakaling magkaroon ng investigation. Malay niyo mag-investigate ulit si Mangga. Kung gusto ni Mangga ng testigo kung paano hinaras-haras si Pangulong Duterte, nandun si Ma'am Hanilet from the airport to Villamor Air Base. Kaya kailangan nilang sirain si Ma'am Hanilet. Even Kitty, tingnan nyo kung gaano ka-demonyo yung mga double agents na Team Alpot. Yung iba sa kanila, aminado na Team Alpotera sila eh. Nakampi sila doon. Ano mga pautot nila? Eh, yung mga private matters ng mga Duterte, wag nang pag-usapan. Utot! Hindi nyo nga, anong private matters? Yung mga love life, wag nang pag-usapan. Palusot na lang nila yan. May isang babae na may asawa, okay, pamilyado, may 2 anak, pilit sumasalisi sa pagsasama ni Ma'am Hanilet at Pangulong Duterte. Tapos ang sabi pa nila, single naman si Pangulong Duterte, pwede naman siya mag-girlfriend ng kung sino-sino. Okay, sige, pwede. Total, hindi naman nakasal. Yun nga sabi ni VP Sara. Oh. Pero, itong ipinapakita niya kung kani-kanino, ang picture ni PRRDing malaswa, hubad, nasa CR, nasa kwarto, kung saan-saan man. Ba't hindi kayo nagre-react doon? Mga sinasabi nyo, private ano yan, private life, love life ni PRD, huwag yung pakialaman. Ay ano nga ang reaction nyo doon sa ginagawa nung Alpot? Ay fake news yan si Maharlika, naniniwala kayo dyan. Ipakita nga niya yung picture ni PRRD. Puro na lang palusot itong mga double agents. Ito pa, baka maging mayor or vice mayor pa raw si Ma'am Hanlet one day. If ever mag-congressman na si Baste, remember, 3 times lang pwedeng maging mayor at walang kasunod si Baste pa na maituturing. Walang mas magaling na candidate sa pagka-mayor if ever matapos ni Baste ang term niya, kundi si Ma'am Hanilet. Although dati very private, ngayon kita nyo naman, si Ma'am Hanilet Avancenia and si Kitty Duterte, todo ang suporta sa Duterte noong election. Sumasama sila sa mga meeting de avance, natututo na rin ng public speaking. And since si Baste, ganyan ang mayor, 3 terms lang, walang pwedeng humalili, wala si PRRD, malay nyo one day, si Ma'am Hanilet tumakbo if not Kitty. Kung magka-qualify si Kitty, kasi 21 siya ngayon, so maybe 24 siya in 2028. I don't know kung ano yung age of qualification para maging mayor ng isang lugar, pero may potential, okay? Ang kahit sinong miyembro ng pamilyang Duterte na maging public servants. So, maraming reason kung bakit gusto nilang durugin si Ma'am Hanilet Avancenia. Alright? Sure win yun kapag kakapamilya ng Duterte ang mananalo. So, yung mga naghahangad ng power in Davao City, 'di ba? Kailangan nilang i-eliminate ang kahit sinong pamilya ng Duterte para sila naman ang maghari-harian doon. See? Ang may malaking popularity ay si Kitty. Ayan. But she's still young. So the mother can feel momentarily, hindi ba? Popularity-wise. Hanilet has it, sabi. Kaya siguro itong mga kalaban ay inaatake si Hanilet at this early moment, right? Kaya dapat protect Hanilet talaga tayo. Neto, tayo mga supporters. At huwag kakagat sa pagsabong sa dalawang reyna ni tatay. We should protect them both, Ma'am Hanilet, Ma'am Elizabeth Zimmerman. O kahit si Ma'am Elizabeth Zimmerman, pwede rin tumakbo yan. Why not? She's private before, kaso nung nangyari yung sa Villamor, she became a fighter. Kita mo sa stage presence, umaakyat na sa mga rally, di ba? You feel the emotions. 'Di ba magaling pag nagsalita si Ma'am Hanilet maapektuhan ka. Natututo siya eh. Oh.
and nagsasabi niya siya ng totoo, inilalabas niya yung kanyang nararamdaman. Grabe yung trauma nung nangyari kay PRRD, lalo sa mag-ina. Tapos pagbibisita si Ma'am Hanilet doon sa The Hague, nakikita niya yung sitwasyon ni PRRD. Sabi nga niya, hindi niya kayang humarap yata sa mga tao no, naglakad na lang, 'di ba? Para lang mailabas yung sama ng loob, galit at lahat na natatakot. Tapos inaaway lang ng mga double agents. Ang galing nyo naman. Pati si Kitty, tina-target nyo, tatawagan yung hindi original. Sira ulo ba kayo? Duterte supporters pa ba kayo? Galing nyo ah. Oh, who doesn't like a woman who's hurt and out for revenge for his man? My God, kahit sinong director, papatusin niyang takilya na yan. Real talk lang, Mare. Kasi ako, realistic lang ako sa sabi niya. Alam niyo kung gagawan nga ng movie yan eh, no? And hopefully kapag natapos itong lahat ng problema ng mga Pilipino, pag nakalaya si PRRD one day, masarap gawa ng movie. Yung abduction kay PRRD. 'Di ba? Ay, talagang ngal-ngal ang iba diyan. Hindi katulad ng ibang balak gumawa ng documentary, balak agad kumita, hindi pa naman nakakalabas si Tatay Digong. Ayun daw ang target gawin ng Alpotera. Okay? Marami kasing ganyan na gustong pagkakitaan ang mga Duterte. Sa mga merch, imprenta ng mga t-shirts, 'di ba? Mga tote bags, mga ballers, lahat. Lahat ng wala namang masama diyan mga kababayan eh. Kaya lang yung iba kasi ay ginawa ng hanap buhay. Gustong-gustong pagkakitaan ng mga Duterte, may pa-fundraising. Buti nga nahiya siguro yung mga yan. Naunahan pala ng mga Duterte. 'Di ba? Baka nga may nagplano na mag-fundraising. Mag-fundraising tayo para may panggastos ang mga ano, ang mag-ina ng mga Duterte, ang pamilya Duterte papuntang dahig. Mag-fundraising tayo para may makuha silang abogado para kay PRRD. Pagkadating ng mga ni na VP Sara doon sa dahig, hindi kaya namin 'to, magtutulungan kami, mag-aambagan kami. Hindi namin kailangan ng monetary help from other people. Natigil na naman ang solicitation ng mga mahilig manulisit. Oh, paano kaya nila pagsasabungin mga kababayan si Ma'am Hanilet Avancenia at saka si Ma'am Elizabeth Zimmerman? Kasi kailangan nilang i-destroy. Siguro susulsulan nila si ano 'no, si Ma'am Elizabeth Zimmerman Duterte 'no. Susulsulan nila. Total dikit may access daw sila eh, through Alpotera. Okay? Gagawa ng paraan ng mga 'to para sirain si Ma'am Hanilet. Papayag ba kayo? Paki-comment po sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo.